Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Purihin ang Panginoon at nandito pa rin tayo ngayon upang magbahabahagi ng mga tunay na aral ng totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Asuelo. Amen. At syempre, yung ating regular partner na rin, batang-bata, kapalit ng ating yumaong Tatang Larry Malyari. Kasi mula sa matanda, Engineer Marlon San Diego, kailangan magpalit tayo ng mga bata. So, mula sa direct from Tarlac City, ang ating mahal na inaanak at brother. Ave Maria, mga kapanalig, muli tayo nagbabalik po dito sa himpilan ng radyo ng simbahan, dito sa Radyo Veritas, no? Ako po si Brother Angelo Dueñas from the Diocese of Tarlac City, at samahan po tayo sa isang oras na naman ng pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Amen. Of course, katabi rin niya, batang-bata rin at magandang lalaki din. Siyempre, mula naman ito from Cavite, ang ating mahal na kapanalig. Ave Maria, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa Apologetica. Patuloy kayo at huwag magsawa Amen. sa pakikinig at panonood na rin sa programang itinaguyod nila Brother Marco at ni Tatang Larry Malyari. Amen. So yan meron tayong iba-ibang lugar na pinanggalingan. Meron tayong Tarlac, meron tayong Cavite. Siyempre, para mapaganda natin lalo yung programa, no? Of course. At ito'y bahagi na rin ng pag-alaala sa memories ni Tatang Larry Malyari, okay? So mga kapanalig, sa darating pong linggo, diretso na tayo sa ating usapan. Sa darating na linggo ay meron na naman tayong isang napakagandang bongacious na okasyon. At tiyak na panggagalaitihan na naman ng mga kaibayo natin, ano? Last Sunday na ay pinagdiwang naman natin yung translasyon ng mahal na poong Jesus Nazareno, at sinabi nga natin na ito ay hindi kapistahan, no, ng Nazareno. Ito ay paggunita sa paglilipat ng poong Nazareno mula sa original niyang kinalalagyan sa Luneta, nilipat sa Intramuros, tapos dinala na ngayon dito sa kasalukuyan niyang lugar, yung Quiapo. Sa susunod na linggo, ito na naman yung dakilang pagdiriwang natin sa banal na batang si Jesus, o yung tinatawag natin, mas kilala nating Santo Niño. At of course, sabi ko nga, manggagalaitin na naman sila kasi meron na naman tayong ipamamayagyag na imahe. Ang mga protestante naman ay talagang galit na galit sa imahe. Tatanungin ko kayong tatlo, totoo bang may forever? Totoo ba? Meron. Siyempre, pag tinanong ko kayo kung ano forever sa inyo, iba-iba, di ba? Pero merong isang magkakasundo-sundo tayo. May isang forever, yung atake ng mga protestante sa iba. Walang katapusan. Walang katapusan. Di ba? Kahit anong paliwanag na natin. Sabi nga ni Father Sirudo, yung nakura paroko sa St. Joseph, dyan sa Balintawak. Alam niyo kayo nagkakasala Bakit? Kasi pala yung hatol nyo sa amin, sinasamba namin ng imahe, tinuturo na nga ng simbahan namin, tinuturo namin at walang Katolikong sumasamba sa imahe. Pero kayo, ini-insist ninyo, may mga lumulutang pa sa during the translasyon. Ang totoo niyan, yung mga yon, pwedeng kasuhan yun Pwede silang kasuhan kasi yan ay paglabag nila doon sa respeto ng relihiyon ng majority na mayroong pagdiriwang nung linggong yun. Swerte lang nila, walang mabait talaga ang mga Katoliko. Mabait. Walang nagpupus na kasuhan sila. Sa totoo lang, Brother Marco, napanood ko yun, yung coverage na yun, ano? Kukunti lang sila, marami ang nandoon, pero ang tanging sagot lang sa kanila, Viva Jesus Nazareno. Okay. Yun lang. So pag-usapan na natin, ganyan tayong mga Katoliko kahit na anong tira mo sa atin. Pero Brother Marco, may Okay. singit ko lang, hindi pwedeng hindi nila atakihin yan kasi puhunan yan
Puhunan Mga ba? puhunan. Bakit Puhunan. puhunan? naman yan? Eh, siyempre, business. Ganun ba yun? Oo, wala silang magbaytata yung simbahan kung walang paninira. Business yan. Kailangan nilang gawin. Kailangan nilang gawin. Puhunan ng mga mahilig mag-cook and tie sa kanilang preaching. Siyempre, baka walang pambili ng barong at saka ng Amerikana. Okay, puntahan na natin mga kapanalig para mas maintindihan natin ang mahal na poong Jesus. Santo Niño. Santo Niño. Parang meron pa akong hangover ng 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 Isos Nazareno. Nazareno. Okay. Unang-una, pag nakita natin ang image ng Santo Niño de Cebu, ito yung original images. Nagkaroon na lang ito ng mga replika, and then pagdating ng panahon, yung replikang ito, na iba-iba din yung imahe. Pero kung tayo po mga kapanalig ay familiar naman sa tinatawag na imahe ng Santo Niño de Cebu, no? Makikita natin yung kanyang itsura. Ano ba yung pagkakaitsura nito? Unang-una, medyo ang kanyang image maitim din. Parang Nazareno. Well, of course, pinaliwanag natin yan kasi nung mga panahon na yan, ang kahoy na ginagamit, katulad ng kahoy na ginagamit sa mga galyon, na kalaunan paglipas ng panahon, umiitim. Parang kamagong type, no? Pero may ibang tawag doon sa kahoy na yon. Ngayon, itong larawan na ito ng Niño Jesus o Santo Niño, ito po ay nakaregalyang imperial. Ibig sabihin ng regalyang imperial, kasuotan ng hari, ano? At meron siyang hawak na orbe, yung globe. At meron siyang tinatawag na ginintuang corona na maraming mga alahas. At meron siyang tinatawag na setro. Yung parang stick, no? So paliwanag natin ano itong mga ito, tapos ano yung kanyang kulay ng regalya niya. Una, yung kanya pong regalyang kulay pula, ito po ay nagbibigay ng representation sa tinatawag na death, passion, and martyrdom of Jesus Christ. Kasi sa atin, kung mapapansin nyo sa liturgical color ng simbahan, kapag ang pagdiriwang ay tungkol sa mga martir, sa mga santong pinatay, no? Pagka mayroong related na dugo, ang kulay ng ating mga kaparian, ang kanilang vestment, no, ay kulay pula. Sapagkat sinisimbolo nito ang pagdadanak ng dugo. Kaya yung imahe ng Santo Niño de Cebu, original kasi ito kaya ito yung ating basis. Yung Santo Niño de Cebu, talagang nakakapa siya na kulay red, sapagkat ang sinisimbolo nito, hindi lamang ang kanyang royalty, kundi yung mismong kanyang paghihirap, kamatayan, no, at pagiging martir. Kasi nagpakasakit siya. At ito po mga kapanalig ay merong batayan sa Biblia. Ito po'y mababasa natin sa Pahayag chapter 19. Meron ba kayong Bible na dalawang pogi? Sa Pahayag chapter 19 verse 13 at saka 16. At ito po, ganito ang ating mababasa. I hope itong Bible kong hawak buo pa kasi nasuglasog na to Matagal ko ng Bible to, 1983 pa ito na Bible ko. So sa verse 13 at 16, chapter 19, meron ka na ba, Brother Albert? Chapter 19 verse 14. Verse 13. 13. At saka verse 16. Talunan na natin yan. Sige, pakibasa mo. 13 and 16. Pakibasa. Pakibasa. Ito na. Nasusulat, siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa ginto. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos. Ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayong lino na maputi at malinis, at isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang mga pisaang ubas ng kabigsakan ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan. So makikita po natin yung simbolo doon sa kulay pulang regalya ng mahal na poong Santo Niño. Particular doon nga po sa original image ng Santo Niño de Cebu. Ngayon, ano naman yung ibig sabihin, Brother Marlon, ng kulay
puti na yung kanyang inner Inner white white robe. robe. Oo, Mm. anong ibig sabihin niyan? Ito naman po ay nagsisimbolo ng kanyang resurrection, Aha. yung kanyang pagkabuhay, Na ano? muli. Ito yung the Easter Jesus na alam po natin na So, siya'y namatay at siya'y nabuhay. At further to that, Brother Marco, ito yung sinasabi kasing kasama sa prophecy dati ni Prophet Isaiah, no? na sinasabi niya, ang mga taong lumakad sa dilim ay makakakita ng liwanag. Amen. Ayan, So, yan, ito may po mga yun. kahulugan yan. May mga kahulugan. Puntahan naman natin yung orb, yung tinatawag na yung orb, yung mundo, Mundo. yung hawak ng ating Panginoon, Brother Jello. Opo, ang orb po, yung hawak na parang globo, no, ng ating Santo Niño ay nagre-representa po ng God's dominion over the world of creation. So ito po ay nagsisilbing simbolo na kung saan ang may hari ng lahat, no? At hari at saka ari ng lahat ay walang iba kundi ang Diyos, no? Ang may hawak sa atin, Ang may nasa kamay hawak sa tayo atin, din. no? Kaya nga wala tayong may pagmamalaki. It is also a reminder for us, no, to be humble, no? At magkaroon tayo ng humility sa Yan. ating mundong Yan. ito. Kasi hindi pwede yung parang sa atin ng mundo. Hindi. Dapat ma-remind tayo na tayo nagmula sa Diyos. Amen. Amen. Napakaganda no? Sinabi ni Brother Jello, hindi atin ang mundo. Hawak tayo ng Panginoong Hesukristo. Panalig, ang sarap po ng ating pag-uusapan kasi dapat makilala nating mabuti ano ba yung ating ipinagdiriwang o ipagdiriwang sa susunod na linggo, which is ito po ay ang Santo Niño de Cebu. Binabanggit natin in particular sa Pilipinas, Santo Niño de Cebu dahil ito yung original image na dinala sa atin nung nagkaroon po ng conversion yung mga native mga katutubo. Filipinos, katutubo. Actually, di pa nga Filipinos tawag nun eh. Oo, katutubo mga pa lang. katutubo, no? Nagkaroon sila ng conversion sa pamamagitan nitong imaheng ito ng Santo Niño de Cebu. De Cebu. At alam po ba ninyo mga kapanalig na itong imahe ng Santo Niño de Cebu, ito po ay hinango ng gumawa nito, ng sculptor nito sa Pangitain. Sa Pangitain. Ito marami din nakakaalam. Yung Santo Niño de Cebu ay hinulma sa Pangitain ni Santa Teresa ng Avila, isang mystic, no? Noong mga unang panahon, mga ikalabing-anim na taon. Kaya sa mga imahe ng Santo Niño, alam nyo, mas piliin nyo yung Santo Niño de Cebu. Sa totoo lang. Kasi yan po yung talagang may pinaghanguan. Inspired. Inspired yan ni Santa Teresa ng Avila. At ang Santo Niñong image na ito po mga kapanalig, ay hindi basta-basta, ito po'y regalo doon sa conversion ng isang malaking hukbo ng mga katutubo na pinamumunuan ni King Raha Humabon. Humabon. Oo. Itong si King Humabon o Raha Humabon, pinakilala ito sa mga Spanish. Conquistadores ng isa pang hari dito sa Leyte. Kilala mo ba 'yon? Yung hari ng Leyte. Nakalimutan ko yung pangalan. Sa Limasawa. Sa Limasawa Island. Si Raha Kulambo. Si Raha Kulambo ang nagpakilala kay Ferdinand Magellan kay Raha Humabon. Kasi itong si Raha Kulambo, siya naman yung leader o hari dyan sa tinatawag nating Limasawa at Ilugang Leyte Island. So inintroduce na si Ferdinand Magellan kay King Raha Humabon na asawa naman ni Queen Humamay. Kilala mo pangalan ni Queen Humamay nung bininyagan. Ang naging pangalan ni Queen Humamay ay naging Juana ang kanyang naging pangalan, At ito namang si King Humabon o Haring Humabon, ang naging pangalan niya ay hinango sa pangalan ni Haring Carlos V na siyang nagre-reign nung panahon ng mga Kastila nung nangyari ito nung 1521. 1521. So, may history. Mahaba pala yung history, Importante malaman natin yung eksaktong image. Tingnan natin, sinabi ni Brother Jello kanina, yung mundo hawak ng Santo Niño, orb. Hindi atin ang mundo, ulitin ko yan. Hindi atin ang mundo, kundi tayo, ang mundo natin ay hawak ng mahal na Diyos. ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Puntahan natin yung meaning, Brother
John Albert Gales, yung corona. Ano ba meaning ng corona sa ating mahal na Santo Niño de Cebu? Ayan. Ang corona ay sumisimbolo sa pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, si Jesus ay ating hari. Walang ibang pwedeng maghari sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. At ikaw ba, magdududa ka na si Jesus ay hari? Hindi. Di ba? Walang duda eh. Meaning to say, kung siya man ay ating gayakan ng itsurang may corona, kasi talaga namang ina-affirm lang natin, binibigyan natin ng affirmation na itong ating Panginoong Jesucristo ay tunay na hari. Hindi pwedeng pagdudahan unless yung mga demonyo talaga magdududang hari ang ating Panginoong Jesucristo. Oo. Di ba? So, bukod sa corona, meron siyang hinahawak na yung tinatawag na Brother Scepter. Marlon? Scepter. Scepter. Anong ibig sabihin ng scepter? Ang tawag doon sa atin is Setro. setro, Oo. 'di ba? Okay. Nakikita natin na ang mga hari, halos lahat ay may hawak na scepter. Bakit may lagi silang hawak na scepter? Ito po ay nagpapakita ng kanilang authority. Yun. Ito yung authority over the entire world. So, ang authority ng isang hari over his kingdom. Pero sa ating hari, si Jesucristo ay sa buong mundo. Authority over the entire world. Yun. So, napaka-meaningful po, Napakita natin sa inyo yung paglalarawan. Wag na yung ibang mga katulad ng daliri niya na nakaganyan. O yun na lang, yung kasuotan. Bakit? Kasi importante tayo bilang Katoliko, meron tayong sapat na imahe na kinikilala ng simbahan, no? Katulad ngayon, papakita ko sa inyo si Brother Jello, hindi siya yung Santo Niño, pero meron siyang daladalang imahe ng Santo Niño. Ayan. Brother Jello, pakipaliwanag mo nga. Kasi ito, walang corona, ito ay walang tinatawag na Scepter. Oo, scepter, walang hawak na globe. Tapos green. Pero meron siyang hawak na pera. Pera. At saka sa paana may pera. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito po isa sa mga pandilin lang ng demonyo sa atake. Oh, bakit naman? Santo Niño yan Alam niyo po, actually yung topic natin last Sunday, Brother Marco, yung patungkol sa mga imahe, mga rebulto. Sa totoo lang po, ang mga umaatake sa mga rebulto ay kampon ng demonyo. Naku po! Bakit naman kampon ng demonyo, Brother Angelo? Kasi po ganito po yan. Tatandaan natin ang mga imahe, at ang teknik ng demonyo ay unang-una pagpapakalimot. Pangalawa ay panlilin lang. Ano po ba ang ginagawa ng mga imahe? Ang ginagawa po ng mga imahe ay nagpapaalala sa atin kung sino po ang ating dapat sambahin at yung mga taong nabuhay bilang mga banal. At pagpapakalimot, pagpapakalimot ang ginagawa ng demonyo. Kaya tuwing tayo ay hindi po nakakaalala, ito'y gustong-gusto ng demonyo. Ngayon po, nakikita niyo po itong imaheng ito, panliling lang po ito na ginagawa ng demonyo. Kasi po, ang ating Diyos ay hindi po Diyos ng pera. Kaya meron po tayong mga Santo Niñong tinatawag na Santo Niño de Mamera. At meron pa pong iba't ibang klase ng ganito, Brother Marco, yung Santo Niño de Gracia at saka yung Santo Niño de la Suerte, na hinango po sa pamahiin na hindi po natin pananampalataya bilang mga Katoliko. So, yan po. Ang ibang term ng pamahiin, superstition. Superstition, O, tingnan natin ang turo ng ating Catholic Church tungkol sa superstition. Basahin natin Catechism of the Catholic Church number 2111. 2111. Pakibasa, Brother Marlon. Ang superstition ay lisya sa damdamin relihiyoso at sa mga gawaing ipinag-uutos nito. Maaari ding sakop ang pagsambang iniuukol sa tunay na Diyos. Halimbawa, kung ipinatutungkol ang isang importansya sa mahika, ang ilang gawain na sa ibang panig ay legal o kailangan. Kung ikinakapit ang bisa nito sa mga panalangin lamang o sa mga tandang sakramental nang walang kasamang kondisyong panloob, ay nagiging superstition. Meaning to say, yung pinaliwanag po ni Brother Jello sa atin, pinakita niyang image, kapag ka meron po kayong possession yan, meron kayong hawak, yung Santo Niñong naka-green, pahabot nga Brother Jello, para dito sa mga nasa Facebook ko, ayan, yung ganitong klase ng Santo Niño, ito po ay
ikinukonsider na part ng mga superstition, no? Opo. Ito po ay hindi angkop para sa ating pananampalataya sa mga sa banal na Santo Niño. Pangalawa, bukod dito, meron pa yung Santo Niñong hubad. Oo. Yung mabibili sa mga gilid-gilid ng simbahan ng Quiapo at saka naging famous to sa Cebu mismo. Kaya si Archbishop Palma nagriyak eh. Yung Santo Niñong hubo, para pong amulet, yung agimat, ganun ang size. Opo. Pagkatapos yung Santo Niño daw nakahubad, nakalabas yung ari. Ito naman daw, pag hawak mo, lahat ng malas, lahat ng swerte, mawawala sa iyo. Yan po ay pinagbabawal ng simbahan. Kasi ito po ay laban sa turo mismo ng ating Panginoon Diyos. So, i-quote uli natin itong isang turo ng ating simbahan, tungkol pa rin ito sa mga superstition at iba pang paniniwala bukod dito sa mga nakikita nating mga agi-agimat na ito. Ayan, kasama na dyan yung mga panghuhula. Catechism of the Catholic Church number 2116, 2116, Brother Marlon. Ang lahat ng uri ng panghuhula o adivinasyon ay dapat itakwil. Ang pagdulog kay Satanas o mga demonyo. Teka lang. Totoo pala yung sinabi ni Brother Jello na itong mga to sa demonyo kasi Demonyo nga. pagka naniwala ka sa isang bagay na hindi accepted ng simbahan, ikaw ay dumudulog na kay Satanas o sa demonyo. So hindi pala to sinabi lang ni Brother Tama Jello. po yun. Ito pala ay according to the official teaching of the Catholic Church. Tuloy mo, Brother Marlon. So, ang pagtawag sa mga patay, evokasyon, Aha. at ibang mga gawain ay talagang panlilinglang ng haharapin. Ang pagsangguni sa mga horoskopo, Horoscope? horoscope, astrology, keromansya. Keromansya, ito yung sa mga patay tinatawag, di ba? Ang pagpapaliwanag ng presyo at mga swerte, ang mga pinomeno ng pangitain, ang paggamit ng medium ay kinapapalooban ng isang kaloobang manaig sa panahon, sa kasaysayan at sa wakas sa mga tao, samantalang hinahanap ang proteksyon ng mga nagtatagong lakas. Iyon ay labag sa galang at pitagan at sa takot na may pag-ibig na dapat ipatungkol lamang sa Diyos. Napakaganda ng official teaching natin. At ito, sa mga nag-aaral sa exorcism, bawat diocese may sarili tayo mga exorcist, katulad sa Kabanatuan, ang chief exorcist si Father Giorgio Malyari, sa amin sa Taguig, Diocese of Pasig, si Father Daniel Estacio. Si Brother Jello, ito ay part ng exorcism ministry sa Diocese of Tarlac. Brother Jello, ano ba encounter mo sa mga demonyo? Opo. Kasi exorcism Ayan po, actually marami po tayong mga cases na nagsilitawan patungkol sa mga imaheng ito. Kaya po, yung mga imaheng ito, actually hindi lang po yan, Brother Marco. May sample pa bang iba? Meron pa tayong isang sample dito, yung mga example dito, yung Archangel Saint Judiel. Anghel yan, ha? Ayun, angel daw yan. Actually, 12 daw to kinumpleto para collection. Kumpleto daw. Pero tandaan po natin, pag hindi po yan kasama sa scripture natin na official na canon ng simbahan, At sa Bible mismo. At sa Bible mismo, ay hindi po natin pwedeng isama para lagyan ng pangalan. So ano po ang mga cases natin? Example po sa Diocese ng Tarlac. Ano pangalan niya, anghel na yan? Saint Judiel po. Binigyan ng pangalan. Binigyan ng pangalan. Sino nagbigay ng pangalan? Yung mga ano po. Negosyante. Negosyante. Yan po yan. Ayan. So ito po mga kapatid, kung papansin niyo yung tulad nga ng Santo Niño de Mamera, tandaan po natin, dapat tayong magkaroon ng pagkilala kay Jesus. Na si Jesus ay hindi po Panginoon ng swerte at malas, kundi Panginoon ng mga mapapalad. Yes. Kaya yun ang dating dapat tandaan. So, may mga cases po sa Tarlac, Brother Marco and Brother Marlon, Brother John, na yung mismong mga Santo Niño de Mamera, De la Suerte de la tawag dito. Suerte, de Mamera, ay sinasaniban po mismo ng mga masamang espiritu, gumagalaw, naglilibot daw, at yun na, pinaniniwalaan na ng mga tao
na ang Diyos nga daw yun dahil naglilibot, gumagalaw. Yeah, Pero ang so- hindi po nila alam, Brother Marco, na kayang gawin, very simple lang gawin ng demonyo yun para manampalataya ka dun sa imaheng yun. Yan, Yun, babalikan yun. natin yung mga pag-uusap na to, mga kapanalig, dahil napakaganda po, no? Nagugulat kayo, pati pala yung mga anghel na image, No. no? Bukod doon sa tatlo, si Rafael, si Miguel, at si Gabriel, at meron pang iba, naku, sa demonyo na pala yun, no? Kaya yan po ang ating antabayanan sa ating. I-remind ko lang po kayo, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programang Apologetica. 17 taon na po! Oh, naku naman, nagulat lang yun. 17 taon pa lang. Oo, syempre sa loob ng 17 na yan, yung 16 ang kasama ko original, si Tatang Larry Lamco Malyari, may he rest in peace. At sa January 18 ay kanyang 40 days. Yun. So, mag-a-announce ako yung mga fans ni Tatang Larry na malapit sa Loyola Memorial Cemetery dito sa Tanawan, Tanawan, Batangas. sa Tanawan. No? Ikaw, Brother John Albert, kayo, Jello, kung gusto nyong mag-join, pupunta tayo doon para magbigay ng pugay kay Tatang Larry. No? Mga kapanalig, 40 days na yumao si Tatang Larry. So, samahan po ninyo kami no? Sa patuloy pang pagtakbo ng ating programa. At ako po, si Brother Marco Evangelista na kasama ninyo. Of course, may mga new partners ako. Ito, hindi na new to, luma na to. Kaya alam, on and off to. Brother Marlon Asuelo. Lumang bago. Oo, lumang bago, siyempre. Ito, hindi rin bago sa akin to. Although, bago dito sa Radio Veritas. Si Brother Angelo Dueñas ng Tarlac City. And of course, si Brother Albert John Gales o John Albert Gales ng Diocese of Imus. Na nakakasama palagi ni Tatang din dati. Oo, pag wala ako in my absence, ito ang rumirelyebo sa akin, si Brother John Albert Gales. Okay? So mga kapanalig, pinag-uusapan po natin, ano? Siyempre, nga pala, hindi ko pwede makalimutan, si Frater Louis, Frater Peña Louis, Piel Hermosa, kasama Frater natin, Louis. pero busy na ngayon sa new work niya sa PGH. Siya ngayon ang may-ari ng Central Laboratory sa PGH, si Brother Frater Louis Hermosa. Biyari talaga. Kaya hindi na siya maka-join sa atin. Siyempre si Brother June Santos ng Pateros. Ayun, hello, Brother June. Santos. Brother At of course, yung iba pa, si Brother Chris Alibio, Brother Oji Regalado, si Jason Yumang, Yumang. at yung mga iba pang yumao. Hindi lang si Tatang ang kasama kong namatay na dito ha. Nandyan si Brother Jojo Kaparas. Kaparas, unang namatay yun. Si Brother Willie Suyat III. Yes, Si Brother Ryan Gutierrez, City Councilor Ryan ng Taguig. Gutierrez. So ang patay na nakasama ko ay 4 na. Apat na. 4 na. Oh, wag na tuloy. Ah. Alam ko na kung saan ka napapunta eh. Wag mo na ituloy. Alam ko na yun eh. Ito yung programa. Defensive, no? Ito yung programa Matira Matibay. Matira Matibay. Okay. So, shout out Brother Neil Villanueva, Architect, mabuhay ka. Brother Robel De La Paz, mabuhay ka. Brother Dante Flavier Carbonel. At syempre, magpapasalamat ako sa ating tagapagtaguyod sa mga mission apostolate, si Kapitana Evelyn Tan Arago ng Taguig. Siya ang hepe ng Barangay Affairs Office, very consistent na tumulong sa ating mga mission. Thank you very much, Kapitana Evelyn Tan Arago. Siyempre, kay Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga ng Italy. Maraming salamat po. At yung mga sponsor ko ng libro, si Brother Choi Melchor Carpizo Yun. at Brother Choi. si Brother Choi. Ate Christy si Ate Christy No. ng Peñaranda, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo. Siya po yung nag-sponsor ng bago kong libro, si Ate Cristina Muyargas Abelardo. Ito yung tungkol sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno. At ito ay may inihil obstat ni imprimatur ni Cardinal Advincula. At gusto ko pong ibalita sa inyo na ang ating himpilan, Radio Veritas, sa buong Metro Manila, tayo po ay number Number 3 AM station in Mega Manila. Wow. Napakahirap Nice. maabot yan. Pero Oo. sa grasya ng Diyos ay number 3 po tayo. Kaya congratulations po kay Father Anton Pascual, ang Of course. ating Pangulo, kay Father Roy Villen, ating Vice President for Operations, ang ating mahal na station manager, si Madam Riza Mendoza, and of course, ang buong pwersa ng ating himpilan, no? Magmula sa technical, sa lahat, no? Salamat po dahil tayo'y tinanghal uli, number 3
AM station sa buong Mega Manila. At Wow. wala pang kasama yung mga probinsya, At sa mga probinsya, napakalakas din ng Hanggang Palawan nga, himpilan brother. ng ating simbahan. Di ba hanggang Palawan, naririnig tayo, awa ng Of Diyos, course. kakarating. And speaking of Palawan, andyan si Bishop Broderick Pabilio, Pabilio. Yun, na Pabilio. nag-invite din sa atin. Mag-apologetic din tayo doon. No? Salamat sa Diyos. Okay, so punta na po tayo sa ating topic. No? Pag-usapan natin yung Santo Niño kasi importante na tayo po ay maalam sa ating pananampalataya. Unang-una, gusto kong itanong kay Brother Jello. Brother Jello, ito bang Santo Niño ay meron tayong pagbabatayan sa Biblia? Dahil ito daw po ay tawag lamang, no? Tawag lamang ng Katoliko para mabigyan lang ng title, Santo Niño. Pero ito naman ay wala sa Bible, Brother Jello. Meron ka bang bahagi sa Bible na pwedeng mabasa kung nasaan ang Santo Niño? Hindi ka ready dyan sa hawak mong, ay, hindi mo dala yung Spanish, ano? Hindi ko po dala yung Ito na lang, Spanish. basahin ko lang Opo. ni Brother Marlon dito sa English, yung Luke chapter 1 verse 35. 35. Pakibasa, Brother Marlon. The angel answered, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Okay, Brother Marlon, yung binasa mo, Luke chapter 1 verse 35, ha? Oo. Teka lang, pinakinggan ko mabuti at sinundan ko yung pagkakabasa mo. Wala naman ako nabasang Santo Niño dito, eh. Kayo talaga mga Katoliko, inventor kayo, eh. Hindi ba natin natatandaan na ang Santo Niño, ang term na Santo Niño, ay Spanish language po yung ginamit. Spanish po yun, eh. Hindi ba Tagalog yun? Ay, hindi po yun. Ang binasa ko in English, ano ba ang holy? Holy? Oh, holy. Santo? Sa Spanish. Santo. Santo. Eh, ano ang child? Niño. Niño. O di, merong Santo Niño sa Biblia. Meron So, po. Kasi galing sa... galing sa Spanish language. Ayun. So Yun. basahin ko na lang para mas maklaro. Sige sa nga, Spanish. sige nga. Pagkatapos si Brother Jello, babasahin niya sa Tagalog. Yung Luke chapter 1 verse 35. May Bible naman si Brother Meron po, Alberta. meron po. Babasahin ko Cited sa kami. Spanish. According dito sa Nueva Versión Internacional. Dapat ganun ang ganun talaga, oo. Nueva Versión Internacional. Paano sabing ganito? Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Excelente! Sabi, excelente, Senyor. Tuloy ako, napa-Spanish eh. Abay, nasa Bible naman pala, Brother Oo. Albert, yung Santo Niño. Akala ko, gawa lang natin eh. Diba? Kasi, unang-una, ang pagkakaintindi nila pag sinabing Santo Niño, Tagalog. Oo. Doon pa lang po, mali na. Kasi pag sinabing Santo Niño, hindi po to Pilipino, hindi po to Tagalog, hindi po to English. Ito po ay nag-originate sa salita o wikang Kastila. Which is nabasa natin na ang Holy Child ay Santo Niño. Ngayon, Tagalogin natin para mas klaro. Sinong babasa sa dalawang pogi? Sa Ito po, Tagalog. ito po. Ito po, Pakibasa, Tagalog. Brother Angelo. Angelo Dueñas. Ayan, at sumagot ang Anghel Gabriel, no? At bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. At ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Yun. So, ibig sabihin, batang banal sa Tagalog yung Santo Yung Santo Niño. Niño. Opo. At pag in Spanish ay Santo Niño. Pag Santo in English, Holy Child. Pag tinagalog, batang banal. Batang banal. Opo. Oo. Alam nyo kung saan nagkakaproblema? Doon sa mga tagapagturong ob-ob. Oo, yung... At yung naniniwala, TANGA. Kasi naniwala sa ob-ob eh. Kapag ikaw ay inakay ng bulag, saka pupunta, Brother Marlon, inakay ka ng bulag eh. Tiyak, mahuhulog kayo kung saan siya mahuhulog. Brother Albert, meron ka pa bang ibang mga nai-encounter tungkol sa mga pamahiin sa Santo Niño na dapat matutunan nating mga Katoliko na hindi natin pinapractice? Alam ko, meron kang paboritong patron eh. Anong sabi ng patron mo?
Pakilala mo yung patron mo, kung sino. Patron namin si St. Augustine of Canterbury. Yan ba yung may Yeah. chocolate? Wala. Ano ba yun? Ay, hindi pala. Cadbury. Ay, no, sorry. Cadbury yun eh. Cadbury yun. Oh. Canterbury. Kala sabi. Canterbury. Ah. Nung time na nag-mission siya sa bansang Inglaterra, nung pinadala siya ni Pope Gregory, Mhm. isa sa paniniwala ng mga Inglaterang pagano, ang inalis ni St. Augustine ay yung mga paniniwala sa pamahiin. Mhm. So, bakit na kailangan alisin yun? Dahil ito, ang pamahiin ay labag sa utos ng Diyos. Mm. Saan makikita yun? Sa unang utos. Di ba kapag ka ang isang tao ay naniniwala at patuloy naniniwala sa pamahiin, nawawalan sila ng Tiwala. tiwala at Pananampalataya. pananampalataya sa Mm. Diyos. Pero may mga nagsasabi, wala namang mawawala eh. Ayun, Tandaan oo. po natin, May nawala na. May nawawala. May nawala na. May nawala na. May nawala Yun na. yung pananampalataya sa Diyos. Exactly. Ayun. So, Oo. ito yung ating pinupunto no? Kaya natin ini-insist na maintindihan natin yung pagkakaroon ng debosyon partikular kasi ang ating ipagdiriwang ay ang mahal na Santo Niño de Jesus de Cebu. Intindihin po natin kasi para hindi tayo maligaw. Oo. No, hindi ho nagkukulang ng tagubilin ang simbahan natin eh. Huwag tayong gumaya dun sa mga Chinese Yes. na meron silang iba't ibang mga images na pang lucky charm. Oo. Sa atin sa Catholic faith, sa Catholic Church, ang mga lucky charm na tinatawag po, yan po'y pinuprohibit eh. Yan po'y talagang bawal na bawal. Sa exorcism, Brother Jello, ano ang itinuturong mahigpit yan? Bakit pag ikaw ay naniwala sa mga ganitong lucky charm, sabi nga ni Brother Albert wala namang mawawala, pero ang totoo may nawala na. Actually po, mga kapanalig, ang tawag dito sa paniniwalang ito na pinaghahalo yung pananampalatayang Kristyanismo at ibang pananampalataya ay syncretism, no? At ang syncretism na ito ay madalas makikita natin sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi kailangan natin bumalik na naman sa history na tayo nasakop nga ng mga Espanyol, di ba? Amerikano, Chinese at dito sa ating bansa. So nahalo-halo na yung pananampalataya na dapat nating i-realign dun sa ating pagiging Kristiyano. Kaya po makikita nyo po dun sa sinasabi ni brother kanina na maaring ito yung pagmulan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagiging Diyos-Diyosan nga sila. Bakit? Kasi sa tindahan, meron kang pusang kumakaway at doon sa tabi ng pusa, meron kang Santo Niño. Abay, anong ibig sabihin nun? Pag hindi lumago yung business mo sa pagpipray doon sa Santo Niño, lilipat ka doon sa pusang kumakaway. So doon pa lang po ay may problema na doon sa ating pananampalataya. Ibig sabihin kasi pinag-aano natin tayo mga Katoliko, mahilig tayong magmekos-mekos eh. Mekos-mekos. Kasama natin. Mekos-mekos. So, yung sinasabi nating walang mawawala, may nawala na. May nawala. Kasi nawala na agad doon yung inyong tiwala doon sa grasya ng Diyos. Tandaan natin, wala sa anumang material na bagay ang swerte. Tama. Ang swerte, hindi rin ginagamit na term yan. Ang kailangan natin paniniwala, ang grasya ng Diyos. Kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo. Talagang mabilis ang ating oras at napakasarap ng ating pinag-uusapan. Tandaan po natin ang imahe ng Santo Niño de Cebu. Ito po ay itinuturing na isa sa mga nakaligtas na relikong sacred image ng simbahang Katolika. Tandaan natin, ito'y galing pa dun sa panahon ni Ferdinand Magallanes, di ba? At ito pong imahe na to, nagpatuloy siyang nagkaroon ng malawak na debosyon na wala ito kasi namatay si Magellan. Napatay ni Lapu-Lapu eh. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Balita ko, kusinero Yun, daw. kusinero. So, Tagapalengke. Tagapalengke. Nung namatay itong si Magellan, yung regalo niya Santo Niño kay Haring Humabon, medyo nagkaroon din ng kasi syempre nagka-scattered yan, nagkawala-wala. Mabuti na lang ito po ay natagpuan ng isang tumutugon sa pangalang Juan Camus. At dito nagsimula na, nagpatuloy ng lumago at iningatan itong banal na imahe. Originally hanggang ngayon nandyan po sa
Minor Basilica sa Cebu. At ito'y nakalagak sa isang lalagyan na bulletproof yung salamin Oh. at nakatungtong sa isang napakagandang marmol, no? Marami tayong mga Santo Niño dito lang sa Maynila. Meron tayong Santo Niño de Tondo, meron tayong Santo Niño de Pandacan, kami Santo Niño de Taguig. Binigyan na lang natin ng mga title according dun sa mga lugar. Please, no? opo. Pero basically, ang original po na imahe, no, kung ako lang kung ako lang papipiliin, ang original image ang gusto kong meron ako, yung tinatawag na Santo Niño de De Cebu. Cebu. Kasi nagre-reflect doon yung buong Jesus na hari, infant, no, holy child at hari. Hawak niya tayo, hawak niya ang mundo, hawak niya ang ano to dito? Scepter. Yung setro. Setro, upang malaman natin lagi na tayo ay under His control, under His power. At tandaan natin na siya lang yung ating hari na may corona. At siya'y namatay para sa atin, kaya pula yung kanyang damit. At yung kanyang poong puting kasuotan ay nag-remind din sa atin na dapat mabuhay tayo sa kabanalan kasi meron tayong future, yung resurrection. Ang ganda-ganda. Instead na magkaroon tayo ng mga imahe na Ganyan-ganyan. wala naman pong canonical approval sa atin, mabuti na pong kumuha na tayo ng possession natin na talagang talagang aprobado ng simbahan. Actually, meron pong tinatawag na na apat na ewan ko kung pamilyar kayong tatlo, yung apat na canonically crown image ng Santo Niño. Alam niyo ba yon kung ano yung apat na yon? Ito ay ang tinatawag na Santo Niño de Cebu sa Pilipinas. Meron tayong pakibasa ngayon, Brother Marlon. Meron pa tayong Santo Bambino of Arasueli, Santo Bambino of Arenzano, at Infant Jesus of Prague. Yan. Yun. So, sa mga images po ng Holy Child o ng banal na bata, Santo Niño sa Spanish, alam nyo, apat lang po ang tinatawag na may pontifical, yung meron tinatawag na canonically crowned. Sa Christological images, at ito po yung binanggit natin, Santo Niño de Cebu, Santo Bambino, pupunta ka pa sa Europa. Dito na tayo, no? Sa Santo Niño de Cebu. Hindi ko minimenos yung imahe ng iba. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, kasi itong Santo Niño de Cebu, nandyan lahat ng ng mga simbolikong pagkakakilanlan bilang hari, bilang Panginoon, bilang may-ari sa atin nitong Jesus na ito Mula pa sa kanyang pagkabata, siya na yung ating Panginoon, siya na yung ating hari. So, kesa pumili ka pa ng ibang klase ng image, di yan na yung hangarin mo, di ba? Pero, yan na ang pag-interesan mo. Brother Marco, i-remind ko lang po yung mga kapanalig natin, iisa lang po ang Kristo, Yes, isa lang, Hindi isa po lang. kahit na iba-ibang lugar ang pinanggalingan yan, baka kasi may iba kasi nagsasabi, tulad dun sa Manawag, Brother Marco, o mas malakas daw ang Our Lady of Manawag kaysa sa ibang Our Lady of Guadalupe, etc. So ganun din po sa Santo Niño. Hindi porke Santo Niño de Cebu ay mas malakas na yung panalangin mo dyan at sa ibang mga Santo Niño. So iisang Jesus lang po yan. No? Ngayon, Brother Marco, Iba-iba lang, dadagdagan ko lang sinabi ni Jello. Pagka meron nagturo sa inyo na mas malakas yung debosyon mo sa Fatima, malakas ang debosyon mo sa Manawag, doon ka sa Peñaranda, Peña Francia, o doon ka sa Cagayan, yung Piat. Sira ulo po yun. Huwag kayong maniniwala. No? Kasi, why buot ba? Sabi ng mga Bisaya, why buot? Walang isip. Iniiba-iba mo, dinidibisyon mo si Mama Mary. Ganon din yung Santo Niño. Meron pong mga Santo Niño, ito katulad ni Secretary o Senator Robert Barbers dati. Reporter pa ako noon DILG secretary siya, galing sa pagiging Pulis Maynila. Nagko-cover ako sa kanya. Meron siyang sarili personalized na Santo Niñong nakasuot ng pulis. No? Meron naman si kumparing Robert Jaworski. Naging sports reporter din ako. Nag-cover din ako sa kanya. Meron siyang Santo Niñong naka-jersey. Alam nyo, pag ang imahe ay magdadala sa inyo ng connection, devotion, doon sa pinatutungkulan ng imahe, lumalapit ka lalo kay Jesus sa pamamagitan ng image na yan, wala pong problema doon. Pero yung iba kasi nagkakaroon ng ng ibang na divert na. Katulad nga nito. Kailangan meron ako nito kasi magkakaroon ako ng magandang negosyo, prosperity. Diba? Yayaman ako. Nawawala yung focus sa Panginoong Jesucristo. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya kung kayo, yung inyong image
ay very personal sa inyo. Kasi kayo'y doktor, kayo'y abogado o whatsoever. Pero yan ay naghahatid sa inyo ng debosyon sa Panginoong Yesus through the Santo Niño image. Wala akong problema doon, di natin pag-uusapan yon. Pero kung mas gusto ninyong makita ang Santo Niño, ang Holy Child, inyong hari, may-ari ng inyong buhay, ng inyong mundo, no? Siya ang may hawak ng kontrol ng buhay nyo. Pumunta na po kayo dun sa Santo Niñong original. Santo Niño de Cebu. De Cebu. ang image. Yan. At idadagdag ko lang dyan, talking about the Santo Niño de Cebu, kung bakit yung relic nito is very significant po sa atin. Dahil ito po ang unang imaheng Kristiyano na dinala dito, the first Christian image that set foot on the Philippine soil. Dito nagsimula ang pagbibinyag sa atin mula sa pagiging pagano o pagiging natives papunta sa pagiging Kristiyano. Kaya nga 'di ba merong kanta si Tatang Larry dito kung tatandaan mo, yung diba? Kay Yoyoy Villame. Yoyoy Villame. All people were baptized under the Church of Christ. Church of Christ. And that's the beginning of our Catholic life. Yun. Thank you, Tatang Junior, ha? Ayun, sinasabi ko na nga. Diyan mapupunta eh. Opo. Oo. Okay. So, mga kapanalig, at we hope na nabigyan namin kayo ng enlightenment kung ano po yung dapat nating panghawakan kung tayo po ay magiging deboto ng Holy Child o ng Santo Niño. Wala na po kayong ibang pipiliin kundi ang Santo Niño de Cebu. Tandaan natin, iginawad ni Papa Pablo ika-6 ang koronasyong kanonikal noong 28 ng Abril 1965. And the following day, no? So kung April 28, April 29, yun pong simbahan sa Cebu, itinaas po ang dambanang ito sa katayuan bilang Basilikang Minor noong May 2, 1965. At sa pamamagitan po ng Papal Bull Cubanula Religionis, naging palatandaan po sa ika-400 sentenaryo ng Kristyanismo sa buong Pilipinas, ang itinatanghal pong image is the Santo Niño de Cebu. Just imagine, every time na tayo'y magkakaroon ng pagdiriwang sentenaryo, ibig sabihin 100 years, every 100 years, ang image na tinatanghal to remind us that we are a Catholic nation, we are Catholic Christians, ay ang image po ng Santo Niño de Cebu. Kaya sabi ni Brother Marlon, very significant ito sa atin, di ba? Among the images, ito po talaga kakaiba kasi ang hatid dito sa atin to remind us 500 years ago, tayo ay naging Kristiyano. Kasi dito po na-encourage ni Magellan ang grupo ni Haring Humabon o Rao Humabon na magpabinyag. Ang pamilya, alam mo ba kung ilan yung nabinyagan nung araw na yon? 500. Wow. At ang kasama nung asawa niya, yung si Reyna Juana, ang kanyang kasamang mga babae noon, 40. Sa araw na yon, nung inirigalo yung imahe ng Santo Niño de Cebu. Ganyan kaganda yung image na yan. Madagdag ko lang, Brother Marco, nung time na nag-mission si Saint Augustine of Canterbury sa bansang Inglaterra, ang unang ding niligawan ni Saint Augustine ay yung Reyna at saka yung hari. Ang Siyempre, sa kanilang power Power. Talaga. So, tandaan po natin, ang image po ng Santo Niño de Cebu, bukod po doon sa binanggit ko kay Papa Pablo ika-6, si Papa Inocencio ika-13 naman po, ay siyang nagbigay ng paglilipat. Kasi dati, originally, hindi po 3rd Sunday of January ang kapistahan ng Santo Niño. Ito po ay pinagdiriwang ng April 28. Pero sa supervision, guidance ni Pope Innocent XIII, ito po ay kanyang binago para hindi magkaroon ng kontra doon sa pagdiriwang naman natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya magmula doon sa original April 28, inilipat iyan ng ikatlong linggo ng Enero. Kaya sa next Sunday, ang kapistahan ng Santo Niño. At yan ay ginagawa ng mga sayaw. Yun. Ang taga Sinulog. O baka may panghuli, Brother Marco, baka may magtanong, bakit punong-puno ng imahe ang Katolisismo? Una po sa lahat, tandaan natin, by history, hindi illiterate po yung mga pinupuntahan na i-evangelize ng mga taong ito. At ang pinaka-best way po para ipakilala ang ating Panginoon is through image. Kaya kung papansin ninyo, magmula pagkabata ni Jesus hanggang lumaki, dun sa kanyang pangangaral, pagpasan ng krus
sa Nazareno at sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay, kumpleto po. Hindi na kailangan magsalita ng mga sinaunang tao noon. I-represent lang ang mga ito at nai-evangelize na po ang ating mga kakristyanuhan. Yan. Yun, The ha? picture Ibig sabihin, itself, no? ang mga tao nung unang panahon, malayo-malayo po sa panahon natin ngayon na literate. Opo. Noon po, kahit magbasa o magsulat, walang alam. So, Opo. through that image, parang visual aid, Yes. na Opo. nakikilala nila, ito pala yung Exactly. infant, holy infant, Oo. ito pala yung Santo Niño, ito pala yung nanay niya, ito pala yung kanyang mga sacrifices, ganito pala siya pinatay, Yes. ganito pala siya napako sa krus. No? Kasi, ang mga nagmamagaling minsan ayaw nang bumalik sa nakaraan. Kasi pag bumalik sila sa nakaraan, sasampalin sila ng katotohanan na ang mga imahe talagang kailangan. So nakarating na ba kayo ng Europa? Sa Europa po, at saka sa Middle East, sa mismong bansang Israel. Diyan nyo makikita ang sangkatutak, sinabi ni Brother Jello, bakit marami tayong image. Diyan nyo makikita, ultimo sa mga catacomb, yung mga libingan sa ilalim ng lupa, may mga image po dyan. Yan nga yung mga sinusunog ng mga Muslim dyan sa Israel Kasi ayaw nila ng image, pero hindi rin sila nagtagumpay, nanatili, na-preserve. Kasi nga, ito ay pinalalago pa rin ng Panginoon upang makatulong sa ating espiritualidad. Wala na po tayong oras. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa Team Apologetica. Hanggang sa susunod pong linggo. Of course, ang ating technical side, ang ating engineer Edgar Bernardo, siyempre kay Romar, ang ating PA. Ako po si Brother Marco Evangelista. Kasama po Brother Marlon Asuelo. Brother Angelo Dueñas po. Brother Albert Gales. kami po ay nagsasabing Sumainyo ang katotohanan. Hello, Salamat Mars. po. Salamat po. God bless.